Good day, future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. Disclaimer muna tayo. Again, ang ano ko lang dito, mga important facts na kailangan ninyong malaman tungkol sa chapter 2 ng Robbins. Yung iba, I will leave it as an assignment para mabasa ninyo. This video, ano lang to, substitute lang to ng mga supplement lang ito ng mga lectures nyo. Okay? Kasi since nasuspende yung classes, so ito, napaka-importante nito na dapat malaman nyo. All pictures here are lifted from the book. Okay, so let us begin. Again, tutors tayo. Crash course. Cell adaptation, cell injury, and cell death. Okay. So, taken, ito ang ano natin. Ito ang reference natin. Diyan kukunin ang reference material nyo for the full pathology. Mapa systemic, mapa general pathology. Diyan kukunin. Okay. So, bakit nga ba importante ang cell injury? Kasi, pag nagkasakit, di ba, tinuro sa inyo sa first year, yung mga normal na biochem, normal na physiology, at normal na histology. Ngayon, babalik ta rin natin sila na pag nangyari si ganito, ito ang mangyayari sa kanila. Okay, so let's begin. Pathology, study of the structural, biochemical, and functional changes. Structural sa histo, biochemistry, biochem, o pati sa structural, pati embryology pa, kung ano pa siya, kung napaka-applicable yan. Ayan siya. And functional changes in cell that underlie the disease. In layman's term, babalik ta rin ninyo ang natutunan nyo no first year. Again, horizontal, vertical learning tayo. Ngayon, vertical learning with the first year subjects and the horizontal learning. Nila pa, surgery, pedia, etc. ng mga second year ninyo. Apply natin. Okay. So, definition of terms. Diba? Etiology. Bakit nagkasakit ng ganito siya? Pwedeng genetic o kasi may mutation. Again, the central dogma, the transcription, translation, at protein synthesis, nagka-problema. O kaya pwedeng acquired. Example, nainitan ng araw, sobra-sobra sa UV radiation, na-expose kasi ganito. Dahil sa ganito na yan, nagka-problema sa mekanismo ng selula mo, sakit. At tawag doon sa proseso ng pagbago ng selula na yan is the pathogenesis. Diyan nag-umpisa yung developmental disease. Ano nga bang mangyayari pag nangyari yun? There will be mag-iiba ang itsura ng cell mo, which is the morphologic alteration. Diba? Makikita nyo yan sa mga ano ninyo, slides sa mismong topic niyo. And then after which, all of that, pag nagkumpul-kumpul yan, it will become the clinical manifestation, the signs and symptoms na ito, horizontal learning kay clinical medicine at vertical learning sa pedia, internal medicine, yan. Yan ang ano nila. Vertical learning tayo, ito ang naging resulta dahil sa mga pagbabago ng cellular niya. Next, overview. Okay. So, nakikita nyo to. Diba? Ito ang normal na cell. Normal. Halimbawa, sa myocyte ninyo or sa parenchima. Halimbawa, puso to. Okay? This is your right ventricle. This is your left ventricle. Halimbawa, okay? Una, there will be a stress. Ano nga ba yung stress? Baka mamaya, ano yan? Baka mamaya ginagamit yung puso sa sobrang daming energy na kailangan. Tandaan niyo, they supply oxygen kasi yung nilalaman niyo, which is the blood. Di ba? Kaya, pagdating mo sa iba't ibang parte ng katawan, majority of the cycles sa biochem, doon sa katawan natin, it needs the oxygen. Di ba? Dito, dumami. So, there will be
hindi mamatanan yung supply over demand sa economics. Due to the increase ng demand, paano taasan ng supply? So, magkakaroon ng adaptation sa cell. So, there will be the hypertrophy. Okay. So, dito, pag nagkumpul-kumpul mamaya, i-discuss ko yung basic principle nito. Pero, pag irreversibly injured myocyte lang yan, mamamatay lang yung cell, okay na. Ito, ang pangit nito, at ito ang napaka-problema sa mga, minsan, sa mga heart failure nyo. Adapt ng adapt, lumaki, hindi na mabaliktad, minsan, nagkaroon ng, namatay ang cell. At may dalawa tayong function dyan, which is the necrosis and the apoptosis. Okay? Ito, nababaliktad pa. Itong cell injury na to, na progressive, paulit-ulit na may necrosis at apoptosis. At bigyan ko na kayo ng ano dito ha, pag tuloy-tuloy pa rin yung irreversible, hindi nakasulat siya, cancer ang pwedeng mapuntahan nito. Sa ano assignment ko yon, ano, pag tumating na kayo sa topic ng neoplasia, bakit nagkaganon siya? Okay, what are the causes of cell injury? Kulang ng oxygen, as I said nga, di ba? Oxygen mo, napaka-importante sa ano natin, sa function ng selula ng katawan mo. Di ba? Kaya nga sa biochem, oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation will lead to doon sa electron transport chain para magamit ng selula mo para ma-maintain yung shape yan with the production of oxygen. Dito, nagka-problema. So, namatay ang nasira ang cell. Physical, pwede rin chemical injury, mga drugs. Physical, mga init, lalo na sa init, protein denaturation. Mamaya, i-discuss ko ano ang kinalaman ng protein denaturation dito. Again, vertical learning tayo. Infection, lalo na viruses yung papasok sa cell yan. Okay, horizontal learning, microbiology. Okay. Pwedeng genetic abnormalities, again, the central dogma. Okay. And then the nutritional imbalances. Central dogma kasi isa lang naman ang ano na ibig sabihin ng central dogma yun. Transcription, translation, protein. Yung protein mo, scaffolding yan kumbaga sa construction ng isang building. Doon, nasira dahil sa instruction, may sira. Kaya, pati yung cell mo, injured siya pag tinignan siya. Okay. So, ito, di ba? Halimbawa, diabetic yung patient. Halimbawa, okay, these are the references. Ito, syempre, nasisira yung cell function mo. So, ang nangyayari, yung biochemistry niya, such as yung nasisira yung mga phospholipid, yung oxygen, diba? Hanggang nagkakaroon na ng changes tulad nito. Ayan, unti-unti nang nasisira yung selula mo. Pero as time goes by, dahil sa injury mo, tignan mo na lang halimbawa yung mga capillary niya dito sa parting to. Wasak na siya. Those are the light microscopic changes. Tuloy-tuloy pa, hindi ko na kailangan ng microscope, pati yung ano ko, makikita ko na yung sa organ ngayon, anong problema. Okay? Reversible spell injury, blebbing lang naman yan eh. Kasi halimbawa, nasira yung cell mo. So, again, balik tayo sa physiology. Di ba nga, merong intracellular, ano ka tayo? Extracellular, ka tayo. Di ba? And then, may mga ATP doon. Lalo na sa mitochondrial pattern yan. Yun, nagkasira-sira. So, yan o, tingnan nyo, influx of water. Diba? Pangit ang path mo, ang nangyari, osmosis. Again, vertical learning tayo kay, ano natin, kay physiology. Okay. So, magdidiklik yan, mas kulang pa yung ETC mo, kaya wala sa normal, nagsira-sira yung cell mo, yan yung lumabas. Nag-bleb siya, nag-swell. Yung iba, fatty liver ang tinatawag. Okay. So, diba? Ito, at your left side, dito, pinakita ko ang lipid.
kung paano siya iipon dito sa ano natin. Andiyan yung mga triglyceride mo, dito nangyayari yung beta oxidation, dito nangyayari yung synthesis ng cholesterol. So maalala nyo, si HMG coenzyme A reductase dito sa liver nangyayari yun. Pag nasira yan, halimbawa, umiinom ka ng alcohol. Okay? Halimbawa, kasi, diba, sa pharma, pag-aaralan nyo yan. Pero sa PISO kasi, yung alcohol dehydrogenase system andyan sa liver nangyayari. Yun, nasisira ng sobra-sobra na overwhelm. Na-overwhelm, kaya yung fat nag-iipon-ipon, causing fatty liver. So, itong droplets na yan represents your fat at ito, yung mga sira-sira ninyong mga hepatocyte. Hepatocyte is the parenchyma of the liver. Okay? Going back to your histology. Okay. Hiwalayan natin. Apoptosis versus necrosis. Okay. Pag sinabi mo apoptosis, this is a programmed cell death. Okay? Program. Ibig sabihin may program. Paano program, Doc? May mga secondary messenger na nag-stimulate sa kanya, ma-alter si second messenger A, ma-alter si second messenger B. Mamaya, i-discuss ko yun hanggang nagkaroon ng blebbing and yung phagocyte mo. At dito, necrosis. Bakit? Ang nakokos usually ng apoptosis mo, example, physical or chemical din. Pero sinubukan pa ng katawan mo na ma-reverse siya. Pero pag hindi na nakayanan, ayan, apoptosis. May isa pa. At ang linis dito, tignan mo, phagocyte. Mamaya, ano ko sa inyo yan. And then yung necrosis, ano to, ang kalat nito. Bakit ang kalat? Kumbaga, nagiba yung cell. Sino nga bang kumiba ng cell? Sobra-sobrang physical change, sobra-sobrang chemical change. So what will happen? So, ang mangyayari dyan kasi, isipin nyo na lang, ano bang ginagawa nyo sa isang gamit? Ang kalat. Ano mangyayari pag ang kalat? Kailangan maraming cook scavenger na kumuha dyan o mga tagalinis para malinis ko ano man yung mga kalat na yun. Ganon din ang necrosis. At sobrang kalat nito at biglaan, sino nga ba yung mga tagalinis? Mga white blood cells ninyo. Diba, mga chemotaxis tinuro sa physiology natin, maglalabas sa mga ano to, ng mga factor to o kaya ng mga chemical, magkakaroon ng attraction doon sa material na yon that would cause the inflammation. Yun ang apoptosis. Okay. Pag sinabi yung pycnosis, labas ang nucleus. Pag sinabing, at dito hindi niya maano yung ano ha, yung karyolysis. Pero yung chromatin material mo, nag-iba ng kulay. Pag hypnosis, lumiit ang nucleus mo, sobrang liit. Pag karyorhexis, sira-sira yung mga nucleus ng cell mo. Hanggang mag-disappear siya. Yan ang at ang kalat ng necrosis. Okay. Isa-isahin natin yung types of necrosis. Again, napakahaba nito sa Robin. So, pero that's your assignment to read. Pero I will give you a general overview. Paano nga siya. As I said, kailangan yung malaman. Coagulative necrosis. Okay. Preserve siya, tapos nagkakaroon ng protein denaturation. Tsaka enzyme. Okay? Sabi natin, pag denature ng protein, hindi to minsan maganda sa katawan mo. What will happen? Kakainin yan ng mga white, ayan, inflammation na naman. Pangit yan, foreign material, leukocyte will come in, sira. Halimbawa, dito sa ano mo, kidney mo, di ba? At ito siya. Ito yung normal na kidney mo. Assume natin galing dito. At ito. Ito siya. Makikita niyo, wala na. Wala ka nang makita glomerulus. Hindi ko na ma-appreciate. Sino nga ba si ano dito? Sino si mga convoluted tubules?
tad siya ng ano, kita nyo, oh, hindi to ano, hindi nucleus yan ng cuboidal epithelium ng mga tubules nyo. Kung hindi, mga leukocyte yan, namamaga. Okay? Namamaga siya. Pag liquefative necrosis naman, usually ito bacteria ang problema rito. Ito, naglabas ng enzyme, kinain, di ba? Kinain siya maliban sa maga, nangialam si bacteria, ayan, naging liquid. Tingnan nyo tong ano, halimbawa dito na lang sa part na to ng cerebrum nyo, nag-liquid siya kasi kinain ng bacteria. So, taken from the book, no? Kita nyo, natunaw yung utak. Pag gangrenous necrosis, this is usually, ano pa naman, to coagulative necrosis. Pero pag may bacterial, liquefative, kakainin niya. Ito, ano lang to, halimbawa, diba? Halimbawa, artery, yung supply ng artery ninyo sa paa. Example, yung more distal, yung mga more distal mga artery nyo, di ba? From the tibial artery, halimbawa, from the tibial artery, magbabranch yan into the several branches ng artery. May na-block, mawawala ng oxygen. Pag nawala ng oxygen, again, oxygen kailangan ninyo para sa normal functioning ng cell ninyo, nawala, masisira siya. At eto guys, ang bacteria nyo, pag walang oxygen dyan, tuwang-tuwa yung ibang bacteria at dyan sila magta-thrive. Ganun usually. Ito sa micro, matututunan nyo to. Dahil silang to-thrive, sira yung tissue nyo. Mamamaga pa. Kaya nga, nagkikita nyo na lang yung nana andun. Again, it will be discussed sa chapter 3 ng ano, pagka-choose, cheese-like. Pero ang laman lang naman yan, mga cell na nasira ng inyong mga ano natin. Nasira yung mga cell natin, di ba? Sira, natunaw ng inflammation. Ayan siya. Okay, taken from the book. This is the causation necrosis ng TTP. At yan ang lumalabas sa X-ray. Sinabi, Doc, peklat. Peklat yan. Yan yung peklat. Cautious necrosis. Pag fat necrosis, di ba? May lipase. Going back to the biochemistry, lipases degrades lipids. It releases triglycerides. Triglycerides is the storage form of fats. At sisirain ng lipases yan at pag didikit-dikit si calcium, again, yung mga cell na yan, ang daming calcium dyan, magkakaroon ng saponification. Maninigas siya. Okay? At tingnan nyo sa mesentery, nagtigas sila. Halimbawa, taken from the book. Types of necrosis, pag fibrinoid, may tinatawag kasi tayo, again, siguro na heard nyo na itong reaction sa ano ninyo, tissue o kaya sa biochem. Diba? Pag ano siya, pag nag-react, ang daming lymphocyte. Dito, ang dami. Nag-react siya sa ano ninyo. Ito yung normal, yung nasa left side. This is the normal artery. Ito, umira si ano dito, white blood si leukocyte dito sa gilid-gilid, nagka-reaction, nag-ipon sila, nagpipis. Ayan ang naging cause. Fibrinoid necrosis. Ang daming. Again, fibrinoid, spark kasi yan. Fibrin, isa sa last na deposition na ginagamit niyo sa mga injured. Sa surgery, matututunan niyo yan pag nasa wound healing kayo ng mga processes. Pag apoptosis, due to cell damage lang naman, usually viral infection, hindi na nakayanat, tingnan nyo na lang, ang linis. Ang linis ng pagkagawa niya. Yan o. At ito kasi yung mga pathways mo. Pag may growth factor, halimbawa, importante ang cytochrome C mo sa loob para ma-maintain si mitochondria. Pero, sa ano kasi yan, pero, pag
Halimbawa, nagkaroon ng damage. May ma-activate ang mga sensor dyan. Mawawala yung survival signal mo, which is the growth factor. Halimbawa, ma-activate mo yan. Yung mga series of mga, ano na to, itong series na to. Okay, ito tinatanong sa exam to, which is the pro-apoptotic, which is the anti-apoptotic na mga, ano mo, mga protina mo. Ito sila, BAC, CBAC, PCL2, they are the regulators, they are the anti-apoptotics, diba? Okay. Pag na-activate kasi yan, masisira yan, at yung caspases, pag narinig ko yung word na caspaces, apoptosis na ang pupuntahan. Okay, naturo sa signal transduction sa biochemistry. Diba? Okay, ito, sa membranous and extrinsic depth, dumating si fast ligand dyan, pwedeng bacteria yan, or usually, o kaya pwedeng dun sa, ano mo, yung isa pang pwedeng cause ng fast ligand mo sa mga white blood cell or sa lymphocytes, it will activate the pathways dyan, the series of pathways, kaka-apoptosis. Ito lang naman guys yung sa cell injury. Isa lang naman ang ibig sabihin niya. Pag nasira yung sa biochemistry ninyo, yung mga tinuro ng first year, pasisira kasi. Yun lang naman ang gustong sabihin ng figure na yan. Okay? Yan nga, bawas ang ATP, puro reactive oxygen. As you all know, the reactive oxygen species, kapaka electrophilic or nucleophilic sila. Going back sa basic chemistry natin. Siyempre, yung mga cell na yan, may chemistry din naman yung mga yan. Pag nag-bind, nasira, sira ang cell. Ganong kalaki ang pwede mag-effect. Okay? Pag sa mitochondrial or membrane damage, mitochondria, bawasan mo yung oxygen. Di ba? Kita niyo naman dun sa electron transport chain ninyo, pag iipon-ipon yan, there will be production of ROS, FXDs. At pag ito naman, pag tumaas yung apoptotic proteins nyo, apoptosis program. Membrane damage, ang problema naman dito, dahil sa reactive oxygen, nag-react sa lipid bilayer, again, yung cytosol contains the lipid bilayer associated with the proteins, important sa ano ng cell natin, di ba? Nag-react doon, nasira ang mga phospholipid bilayer nyo, sira ang cytoskeleton. Minsan, tumaas pa yung calcium, pati yung mga protina, sira. There will be a membrane damage. Sira ang cell nyo, in overall, sira ang membrane. Siyempre, hindi lang naman isang cell yun, damay-damay ang mga ano. Okay, ito lang naman yung free radical. Ayan o, sirang lipid bilayer, nagkaroon ka ng denaturation, sira ang DNA mo, dahil dito sa mga ang suspect yung mga nasa table na yan, kaya sira ang cell mo. Okay? Ito, may mga removal. Glutathione peroxidase. Catalase, ito, normal to. Okay? Ito yung normal na nangyayari. Ito yung abnormal. Okay? Tingnan nyo na lang. Diba, chaperones, so ano ng proteins ninyo, ito sa endoplasmic reticulum, lalo na RAF. Kasi rough endoplasmic reticulum nyo, protina. Pag smooth, lipid, okay, tandaan nyo yan. Baka sa board, lumabas yan sa ano ninyo, board exams ninyo. Okay, pag tumaas, ito yung nag-adapt, ito sa chaperone, okay naman yan. Pag hindi nag-adapt, patay. Ako to. Mamamatay. Okay? Isa pang function, pag lalo na, pag namatay yung ano mo, bakit? Una, sira yung pump mo. Again, the sodium potassium pump, they always act in a, ano sila, anti-port. Kailangan mo ng ATP kasi they are active transport. Di ba nga, sodium is mataas outside the cell and the potassium is inside the cell. At pag lumabas yung potassium na yan, anong nangyayari?
yung tubig sasama via the process of osmosis, tinuturo sa physiology, so nag-blend siya. Yung isa, nagkaroon, at ito pa yung hindi natin na-discuss. Okay? Compared, ito, kinuha ko kay Harper to. Pag ito, bumaba, nabawasan ng oxygen mo, anong mangyari? Wala to. Wala kang citric acid cycle. Diba, citric acid, maglalabas ng ATP, pupunta sa complex 5, labas ng oxygen. Dito sira. Kasi nga nasira ng wala ka ng oxygen, wala kang oxygen supply. Uy, shift tayo sa lactic acid. Ang lactic acid, anaerobic. Ano bang nangyari? Acido yan. Bababa ang pH. Pag mababa ang pH, acidic. Sabi nga natin sa PISO, sabi din natin sa chemistry. Hanggang pag dahil hindi yan makakayanan ng nucleus ng cell mo. So maklaklamp yan, sira to. Necrosis ang mangyayari. Okay? Ngayon, may cell adaptation. Siyempre, may iba't ibang klaseng adaptation. Halimbawa, hypertrophy. Hypertrophy, tandaan nyo, lumaki. Lumaki. Okay? Lumaki ang cellula. Kasi may mga growth factors na stimulate. Diba? Ito sa pregnant uterus, ito yung normal. Ito yung normal uterus. Ito, dahil buntis, lumaki. Taken from the book. Pag sinabi mong hyperplasia, increase in the number of the cell to a halimbawa, ito, di ba? Sa proliferative phase, ito yung normal mo, syempre, estrogen, isa-stimulate mo yung paproduce ng glands. Dito kasi, sobra-sobra yung pagdami, tignan niyo naman yung itsura ng mga gland nyo dun sa functional layer. Again, balikan ng histo, there are three layers of your uterus. Okay? Dahil ito, laki ng laki, dami ng estrogen mo, di hayan, ano sila, nag-crowd sila rito. Kaya, hyperplasia, dumami, in ang term. Atrophy, decreased protein synthesis and degradation. Usually, sample, pwedeng na bacteria, pwedeng nabawasan ng supply ng oxygen. Yung iba, pinulang ka ng nutrients, di ba? Sabi nga natin sa biochemistry, ang nutrients mo, ang daming cycle, ang mga ano nila, biochemical cycles na involve, mga vitamin B, halimbawa. Ito, halimbawa, nagkulang sila. Ito, halimbawa, taken from the book. Okay. Taken from the book, isa to sa problema ng mga may atherosclerosis o kaya yung nagnipis ng blood vessel nila kasi tad ng taba. Okay? Yun ang pinaka-term doon sa atherosclerosis yun. Nagkulang ng oxygen, ayan. Nag-atrophy siya. The left side is the normal. Ang right side nyo, tingnan nyo yung sulci. The sulci is the depression. Again, going back sa neuroanatomy, ang laki. Ang lalaki ng sulci at yung gyrus ko, ito, yung mga frontal gyrus, ito, longitudinal fissure, di ba? Matandaan nyo yan. This is the central sulcus of your Rolando. Andito siya. Prefrontal. Ito. Diba? Ito. Nagsilaki. At yung mo na madi-distinguish. Kasi nag-atrophy na siya. Kita nyo siya. Metaplasia, nag-iba. Halimbawa, ito, baga to ng naninigarilyo. Kasi, yung normal columnar mo with ciliated, hindi niya kaya yung puro na stress. Eh di hayad, nagpalit siya. Nag-send ng signal, ayun, nag-squamous. Metaplasia. At ang nakakatakot sa metaplasia, yung isa sa assignment ninyo, pag sumobra pa yan, cancer. Ang sunod na mangyayari siya. Which is your assignment pag dumating kayo sa nail. Okay? Next, intercellular accumulation dito. Ito, isisimplihan ko na lang yung turo ko dito. Biochemistry nyo, may enzyme, hindi, may substrate, may enzyme, in the presence of enzyme, it will produce a product. Pero dito, nagka-problema.
nagka-problema. Kaya anong nangyari? Yung substrate na yon, nag-ipon-ipon sila. Yung iba, hindi mo ma-digest. Kaya pag lumabas yan sa cellula ninyo, mga kung ano-ano yan, pwede may pigment, pwede lumaki yung cell, at yung ano doon, isa doon yung sa pat kanina. Ayan siya. Cellular accumulations. Okay. So, this is, ang gusto ko sa inyo lang, ano lang to, pakapyaw pa lang to. Okay? Gusto ko, basahin nyo further to, napaka-important nito. Correlate further with your first year subject. Gusto ko, mabasa rin nyo rin yung iba't ibang klase ng calcifications, itindihin nyo, at pati yung sa madulo, yung sila sirtuins. Gusto ko, assignment nyo rin sila. Okay, with that, thank you so much sa inyong pakikinig. Okay.